Kumusta mga amigos? This is J. Will. And I'm Queen. At kayo ay nanonood ng Walang Preno TV's Unfiltered. The fight starts now! Big shot! Torres Garza in the final seconds of round one. Now, the undisputed... There are rumors about finalizing a fight between Gervonta Davis and Lomachenko this coming November. Is it really going to happen? This time siguro palagay ko heto na talaga. Kasi 2017 pa to pinaplano. Oh. Kaso itong amo ni Tank Davis dati si Floyd Mayweather. Yeah. Sabi niya ayaw pa niyang isagupa si Tank Davis sa mga tulad ni Lomachenko dahil bata pa nga daw. Pero ngayon nasa prime na talaga si Davis. Ito na yung perfect timing para kay Tank na labanan si Lomachenko. Pero sa kasamaang palad, on the way out naman na si Lomachenko. People are hoping for these two fighters to say yes to this fight Pero parang long overdue na to. Yun nga, tulad nga sinabi ko kanina, 2017 pa to mga amigos, no. Tapos parang alam niyo naman yung taktika ni Mayweather, no, na parang kahit kay Pacquiao ginawa niya yun Parang pinaedad niya muna si Pacquiao. Then yung nakita niya na yung mga weaknesses. Kumbaga kakalaban ni Pacquiao sa ibang boksingero, parang nililista yan ng kampo ni Mayweather ano yung mga dapat gawin. Yeah. Yung mga weakness na nililista nila. So parang ganoon din yung ginawa ni ni Tank Davis. Kasi Lomachenko parang paglaban niya kay Lopez na kalista na sa kampo ni Tank yun, yung mga weakness ni ni Loma. Pinag-aralan yun. But do you think Lomachenko is still on his prime? Wala na siya sa prime. Wala na. Pero kumbaga, sa ring resume, kumbaga, hindi naman kasi papansinin ng mga casuals yan. Ang casuals, pag sinabi mong 7 legend ang tinalo ko, yun na yun. Hindi na nila aalamin kung nasa prime pa ba yung mga tinalo or wala na. So, sa ring resume, mabango pa rin yun. Kaya walang kwenta yung kalatang. Kumbaga, kahit wala na sa prime si Lomachenko, lalabanan pa rin nila yan. Yeah, most of the people thinks that Lomachenko is a bit old for Davis. So do you think is it smart thing to do for Lomachenko to wait for Davis and Shakur to fight before yun palagay ko yun yung dapat niyang gawin kasi si Lomachenko hindi naman pera-pera to Actually lumaban nga to kay Teofimo Lopez na parang nagpakaltas siya ng sahod o ng premyo. Oh, wow. So ngayon, hindi siya basta pera-pera. Legacy talaga ang gusto niya ni Lomachenko. So hindi pa niya naisasaka to para maging undisputed. So yun ang gusto niyang mangyari, maging undisputed. Ngayon, ang problema, ang WBC nasa bewang ni Shakur. Ang WBA na kay Gervonta Davis. Yung WBO nasa kalahi niya na kay Dennis Berinchik. So, 3 boksingero yung kailangan niyang labanan, talunin, bago siya maging undisputed. So, ang pinakamagandang gagawin niya, kung ako yung nasa kampo niya, paglabanin na lang muna niya itong si Shakur, si Tank. Kung sino manalo doon. Tsaka, para isang na lang, kumbaga, isang target. Isang tuhugan na lang. Kasi nasa, yung edad niya, medyo, kumbaga, on the way out na talaga. How young is he? Nasa, kung di ako nagkakamali, si Lomachenko, 34, 35. Pero kasi sa boxing, parang hindi naman porket 35 ka out of prime ka na. Kaya kasi kung matatandaan natin si Luisito Espinosa, yung kababayan natin, 31 pa lang. Pero wala na siya sa prime. So ngayon kay Lomachenko naman, dahil nakitaan na rin siya ng mga pagbagal, ng mga weaknesses. So parang nasasabi ngayon ng mga fans na medyo wala na talaga sa prime si Loma. Hindi na siya yung dating Matrix na napapanood natin. What do you think affected that? Is that because of his age or meron na ba siyang mga like what do you call that? Mga injuries? Yeah, injuries. Kasi yun, may shoulder injuries siya. Oh. Tapos actually yung mga talo naman niya puro controversial din. Talo niya kay Salido, yung talo niya kay Devin Haney. Tapos yung ilang panalo rin niya, medyo controversial din yung huli. Kay sino nga to? Si Jermaine Ortiz. Pero sa madaling salita, yung mga close fight niya, parang nakikita na yun ng mga tao na parang wala na sa prime. Kasi dati dominated talaga palagi yung panalo niya. Pinapaayaw niya yung kalaban niya talaga. So ganun siya ka-dominante dati.
Ngayon, sa kabilang banda, itong si Gervonta Davis, parang yung mga laban naman niya, puro knockout talaga. Kaya kumbaga, pag masasabi natin dito na kung sino yung mas nasa prime, talaga nasa prime si Tank. Kumpara kay... So, you think he's gonna get the most profit if November's Lagi naman boxing? si Tank Davis ang magiging excite sa laban. Kasi, kumbaga, kung paano yan hinubog ni Mayweather, maging prize fighter talaga. Kaya nga ang ginagawa kay Tank Davis, kung papansinin niyo po mga amigos, no, parang kadalasan ng nilalabanan niya puro prospect, puro undefeated. Although puro undefeated, pero mga unproven pa tulad nila Ryan Garcia, hindi pa naging world champion. Si Frank Dagosa Martin, parang ano pa lang na ito, kakaalis pa lang sa prospect Yeah. Hindi pa naging world champion din yon. Si Pitbull Cruz, nung nilabanan niya, hindi pa rin naman nagiging world champion si Pitbull. Si Rolly Romero, ganun din, 14 wins pa lang, nilabanan niya na, although undefeated. Pero kung papansin niyo, parang yung mga nilabanan ni Tank Davis, ano siya hindi siya mga dating world champion or world champion. Hindi niya nilalabanan yung mga kampiyon sa division niya. Andiyan si Shakur, si Devin Haney nung nasa lightweight pa, si Teofimo Lopez nung nasa lightweight pa. Hindi pinalagpas lahat ni Tank Davis yun. So ganun siya binild ng Mayweather Promotions. Manalo ka ng mga knockout para yung mga tao mamangha sa'yo, and then tumaas yung presyo mo. So ganung katalino yung isang Floyd Mayweather sa kampo niya. Exactly. But I just wanna go back dun sa thoughts mo kanina about the Shakur and Davis fight. Is it going to be an exciting fight if ever? Kasi di ba parang people are thinking about Shakur as a boring fighter, but Davis naman is more on takbo, atras abante fight. Is it going to be an exciting fight if ever? Alam mo, tingin ko dyan parang mangyayari dyan katulad nung laban ni Pacquiao tsaka ni Mayweather. Kumbaga, maraming nag-abang na inakalang magiging exciting fight, pero at the end of the day, parang yun lang pala yun. But it's going to be a mind-blowing kung magiging move or checkmate ni Lomachenko is to wait for that fight to happen. Kung ako sa kampo ni Lomachenko talaga, yun ang gagawin ko. Maglaban muna si Tank tsaka si Tank Davis tsaka itong si Shakur. At least yung mananalo ron, dalawang belt yung magiging available. Oh, wow. Magiging unified yung mananalo ron. So pag nilabanan ni Lomachenko yung mananalo doon, 3 belt na yung nakataya. Wow. So kumbaga isang belt na lang, kung pag tinalo niya yung mananalo doon, di undisputed na siya. So it's like hitting 2 birds in 1 stone. Yes, ganun yung Let's move on to the latest and hottest topic in the boxing. So we heard about the WBC ordered Shakur Stevenson to face William Cepeda. However, I heard that Cepeda's camp wants to fight Dennis Berinchik. Do you think that Oscar De La Hoya is just afraid to lose the fight kay Shakur? Sila yung naghamon nung una itong kampo ni Cepeda, itong sila Oscar De La Hoya. Pero every time na open yung kampo ni Shakur na maglaban, ayaw namang ikasa ni Oscar De La Hoya yung laban. So hindi ko masabi kung natatakot ba sila. Pero pwede rin kasi natin sabihin na pinatataas pa ni De La Hoya yung presyo ni William Cepeda. Kasi ganito yan kapag nag-champion si William Cepeda sa paglaban doon kay Dennis Berinchik, so magiging world champion na si William Cepeda. The profit is better. Mas aangat kasi magiging WBO champion versus WBC champion. So unification yung mangyayari. Makes sense. Kaya kumbaga, sa tingin ko, pinatataas lang ni Oscar De La Hoya yung market value ni William Cepeda. Hindi naman siguro natatakot. Pero yun yung pananaw ni Shakur Stevenson, natatakot daw sa kanya itong kampo ni William Cepeda. But do you think who's the best fighter between the two? Cepeda or Shakur? Magandang laban kasi to, kasi itong William Cepeda, volume puncher. Yun yung kailangan dance partner ni Shakur Stevenson. Kasi itong mga nakaraang laban ni Shakur Stevenson, kaya nasasabing boring, ayaw sumuntok din. Ayaw din sumuntok. So they're gauging each other. Si Shakur Stevenson, counter puncher to, hindi to bibira kung hindi ka bibira. So ngayon, itong William Cepeda, ang gandang laban nito mga amigos, kasi volume puncher. Kung kahit isang sulok magpunta to si Shakur, parang Marcos Maidana to si William Cepeda. Tira lang talaga to ng tira. At ang maganda ron, may stamina. Si Cepeda may stamina, may power, tapos volume puncher pa. Habang ito naman si Shakur Stevenson
isang matatawag natin na elusive, isang slick fighter. Kaya magandang laban kapag natuloy yan. Pero hindi ako naniniwala na natatakot si Cepeda kay Shakur Stevenson. Para sa akin, ano lang to, diskarte lang to ni Oscar De La Hoya upang pataasin pa yung market value ni William Cepeda. Mag-champion muna kontra kay Dennis Berinchik. So hanggang doon na lang po muna tayo mga amigos. So maraming salamat sa pagtutok sa first episode ng Walang Preno TV's Unfiltered. Makakaasa kayo na pag-uusapan pa natin dito yung ilang may init na topic sa boxing. Kaya magkomento lang po kayo mga amigos, baka sakali yung inyong mga komento ang aming susunod na magiging topic dito sa Walang Preno TV's Unfiltered.